Nako, mga kaabangers, ito na. Hallelujah, siguro. Siguro, Bisaya man oy. Siguro talaga naman, di po ako nag-iisa ngayon talaga. Di talaga. Kasi talagang may mga anak ng Diyos na ito ay nakikiliti pa pag tinawag siyang pastora. Oo, nakikiliti siya. At yung asawa niya nung ma-ordain, nako, walang ibang ginawa kundi ang ihanda ang notebook, ihanda ang aklat, maraming aklat, hindi to isang aklat. Ihanda at nako, madaling araw nang nagigising, nandoon na sa kanyang opisina para paglingkuran si Yahweh. At talagang, ay grabe mga kabangers, itong mag-asawang ito, nakakapaso din. Oo, nakakapasok din to. Kasi pag di mo sila maintindihan, mapapasok ka. Pero wag kang mag-alala. Pag sila kahit di mo naintindihan, pumasok ka lang, isang araw maintindihan mo. Wag kang pasok ng pasok. Pasok lang ng pasok. Hallelujah. Kasi ang destiny, decision po yan. Oo, decision po yan. Magdi-decision ka sa buhay mo. At di ba sabi ng Matthew 25, di ba? Sabi doon ay ganito Matthew 25:34, the kingdom of God was already prepared for you since the creation of the world. Bago pa nilalang ang sanlibutan, ang kaharian ng Diyos ay kanya nang inihanda sa atin lahat. Kaya ang destiny, decision po yan. Mag-decision ka talaga kasi kung wala kang desisyon na, pag ayaw mong desisyonan yan, automatically, siguradong lihis ang buhay mo. Lihis talaga. Buhay ka pa rin naman, pero hindi ibig sabihin ay talagang buhay na sulit. Kasi ang buhay na sulit ay nakapaloob kung paano kang nagdesisyon na pumasok sa kanyang kaharian. Kaya sinabi niyang, seek ye first the kingdom of God. O, pamimili din yon. And His righteousness, pamimili din yan. And all these things shall be added unto you. Iyon ang sinasabing side benefits yan. Kaya sinabi ko, ito yung paglilingkod na ang buhay ay sulit. Wow. So, di ko na patatagalin. Tawagin ko na ang maiinit na mag-asawang ito. Ay walang iba kundi si Pastor Peter Bawa at si Pastora Maricel Bawa. Ayan, ito ang bunsong kapatid ni si Pastora Maricel. Ayan, welcome po, welcome sa inyong dalawa. Wow. Salamat po talaga sa Panginoon, napakabuti niya. Pastor Peter, yes. Nakakakilig talaga no, na for 30 long years, ay sabi nga niya, panalo ka mahal. At panalo ka, Panginoon. Amen. Salamat sa buhay niyo, Pastor. Yung destiny and decision, ito talaga ay nalakaran mo. Na kami ay nandiyan ka palagi, nag-decision ka to cater us in our destiny. Amen. Wow. Good afternoon po sa lahat na nanonood, mga kabangers. Kailan ba tayo? December. Kabang-kaba ka pala. Kabang-kaba ako nun, pero ngayon, medyo pa lang. Well, papakilala po ako sa inyo, yung mga hindi pa nakakapanood o nakakilala sa amin. Ako po bagong pastor pa lang po kami, na-ordain kami. May 20. Dito lang, mga ilang buwan pa lang kami pastor, kumbaga ay bagong pastor pa lang kami. Ngayon. 3 months na ba ngayon? At pangalawa po namin ito na guest sa DLS sa araw na to. Ngayon ako si Pastor Peter. And I am Pastor Maricel na kinikilig pag tinatawag Pastor. Amen. Hallelujah. Ilan na ba ang inyong apo? Di na anak Apo na. Apokalipsis. Bali, 4 po. Yan, si Judah Paul, Jehorash, Joseph Elijah, and Jacob Elisha. Ayan, talaga naman mga kaabangers. Ito ay hindi pa naman matatanda sila. Kaso lang talaga yung mga anak nila ay talagang na-in love sila. At naging mabunga
ang Bawa family. Ayan. Kaya yung apo... Puro lalaki. Puro lalaki. At yung mga kaabangers, yung panganay na apo nila, nagwagi sa swimming. Wow. Yeah. Oo. Tingnan nyo naman, mayroon agad dala-dalang karangalan. Oo, nagwagi sa swimming. Ano bang swimming? Anong competition ba yon? Sa Baguio City po, it is a competition ng mga school. Yan. So, first time niyang naki-compete at 1 month pa lang siya na-train. 5 pa lang. 5 years old siya. So, nakita kasi nung coach na meron siyang potential. So, nung siya ay naisabak, sabi daw ni Jeremiah, yung papa niya, na kahit isang medalya lang, kasi ang dami-dami nga naman nung mga kalaban. Eh, nagulat sila at yung ibang bata na kalaban niya po, pastor, ay umiiyak, kinakabahan. Pero siya, yung 25-meter dash, ginawa pang 50. Wow. Opo, nakapag-uwi siya ng 5 na gold medal. Yan, tapos 2 silver sa unang round sa Baguio City. Iyon, talaga kakatuwa, no? Ang saya niya, no? Ang saya talaga. Oo, laking karangalan yon sa simpleng edad na ganyan. Marami pang mararating yung bata na yan. Lagi lang ihagi sa swimming pool. Sabi ko sa kanya, Apo, umitim ka yata. Hindi niya maintindihan, umitim siya. No, I'm white. Sabi niya. Ay, Diyos. Alam niya yung kanyang status. Alam niya na ang kulay niya puti. Maputi siya. Kaso lang talagang nangitim siguro sa init, laging nasa liguan, pero ang lusog ng bata. So, mga kaabangers, ito yung pamilyang mga malulusog sa kaharian ng Diyos. Okay, di ba? Kaya sabi nga ng Romans chapter 8, verse 28 to 29. Oo, kasi kung inyong mababantayan dyan sa Bible ninyo, basahin po ninyo dyan sa inyong mga Bible. Anong sabi dyan sa Tagalog, Pastor Peter? Oo. Romans 8, verse 28 to 29. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen. So, maging tulad niya yung mga darating at sa mula't mula pa ay talagang nalalaman ni Lord kung sino yung Kanya. So, nalalaman ni Lord kung sino yung Kanya at titiyakin ko sa inyo yung Kanya dyan ay ang mga nag-decide. Mga nagdesisyon ng kanilang destiny. So, makikita natin mga kaibigan, mga kaabangers na ang destiny ay course of events po yan leading to fulfillment of a plan. Course of events. Kumbaga, yan ay hinulaan na ng Panginoon. Kaya kung makikita nyo, mga kaabangers, sa Isaiah 46 verse 10, He already declared the end from the beginning. Diniklara na ng Diyos ang end from the beginning. Mula sa simula, ang katapusan ay kita na ni Lord. Kaya alam niya ang Kanya. Alam niya yung Kanya. Kaya napakahalaga yung desisyon sa buhay. Tanungin ko nga kayong mag-asawa. Di siyempre, yung apo nyo, nag-decide ang magulang niyan. Sige, isali. Di ba? Isali. Example lang to mga kaabangers. Sige, isali ang apo natin. Isali ang anak. Yung magulang nag-decide din yon na isali ang anak. At nang maisali, kung di nila dinesisyonan, may gold ba na darating? 5 medalya na ginto? May 5 bang medalyang darating? Wala. So, kailangan magdesisyon tayo sa buhay. Ganon din yan sa kaharian ng Diyos. Kailangan po tayong magdesisyon kasi mayroong purpose.
Oh, yung purpose na yan. Now, kayong mag-asawa, alam mo, kayong mag-asawa, nung nag-decide kayo, okay, what made you decide? Bakit kayo nag-decide na maglingkod sa Panginoon? Bakit kayo nag-decide na, ano bang dumating sa inyong dalawa na mag-asawa na kapahayagan na ito ang decision bagamat kayo ay negosyante? Oh. Mauna si Pastora Maricel. Ayan. Ano po, matagal naman na talaga akong nag-decision maglingkod sa Diyos. Yan naman talaga, nung nakilala ko siya, nung nailaba ko sa Panginoong Jesus, I really decided to follow Jesus. So from that day on, hindi nagbago yun sa heart ko. Kaya lahat ng gagawin ko, gusto ko talaga ginagawa ko yun alang-alang sa Diyos. So, napakalaga kasi na akala ko noon, kapag maglilingkod ka, kailangan maging pastor ka. So, kahit pala hindi ka naman pastor, pag nag-decision ka maglingkod sa Diyos, may nakakakita o wala, lahat ng gagawin mo ay para sa Diyos. Ay talaga naman, yun yung decision. At tama naman po talaga itong pamagat na to, pastor. Nung ako'y nakilala ko si Jesus, sabi ko gusto ko maglingkod sa iyo, Panginoon. At kahit nag-asawa ko, nagnegosyo ako, maraming pagsubok, maraming naging problema. But still, sabi ko, I have decided to follow Jesus. So yun po yung destiny in my decision. Kaya nung ako'y na-ordain as a pastor, sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat. Salamat dahil ikaw yung nag-qualify sa akin para maging lingkod mo. Yun po yung dahilan. Amen. So, hallelujah. So, habang ating inaayos ang technical po sa side nila Pastora Maricel at Pastor Peter, gusto ko lang makita nyo to, no? Nakita natin na nag-decide noon pa naman, nag-decide na. So, kailangan lang talaga yung fulfillment. Kasi, di ba, it's a course of, yung destiny is a course of events. Na noong pang-una, ay talagang hinulaan na ni Lord yan. Noong pang-una, ay diniklara na ni Lord yan na sa pasimula pa, ay diniklara na ni Lord na ang dulo nito ay na meron na talagang destiny. Meron na talagang ang dulo nito. Kaya meron talagang pagpili dito. May pagpili dito. Mayroong participation ang tao. Makapamili ang tao. Mag-decide ang tao. Makapamili. Kaya nga may salitang course of events. Mga pangyayari. Oo, may mga pangyayaring pinapayagan si Lord, pinapahintulot si Lord, niloob ni Lord. At yung mga tao, magpa-participate lang talaga ang tao at magdidesisyon para ang tao ay di po talaga ay sasabit. Di talaga sasabit sila. Kumbaga, hindi po madiskaril. Yung destiny nila ay maitawid sila. Halimbawa, maitawid sila doon sa wilderness nila. O di may direksyon ang Diyos kay Moses. O halimbawa, madala ni Joshua sa settlement ang mga tao. So from wilderness, madala sa place of settlement. Masettle ang tao, makakita ng lugar, lupang pangako ang mga tao. Dito po maintindihan natin na sa journey, may participation na ang mga tao kung sila ba'y sasama, sila ba'y papasok, sila ba ay talagang magdi-decide sa kalooban ng Panginoon. Kasi course of events kasi ang destiny. Na ito'y leading na mapulfill talaga yung plano, matupad talaga yung lahat ng mga plano ng Panginoon. Yan talaga ang destiny decision. Yan talaga, ang destiny journey po yan. Isang journey, ang destination, yan yung lugar. Yan yung lugar mga kaabangers. Kaya kailangan po talaga na ma-develop talaga ng tao ang kanyang desisyon. Ma-develop ang desisyon. Kasi sabi natin, wala naman akong choice Hindi yan totoo. Kasi maging ang iyong pagtanggi, choice din yan. Maging ang iyong pagpunta kung saan-saang lugar,
na tingin mo maganda, choice din yan. At tingin mo pangit, nag-cooperate ka rin doon. So bakit pumangit yan? Kasi inayunan mo yun. Bakit gumanda yan? Kasi inayunan mo rin yun. Mayroon kang party doon na nag-decide ka. Di man abot ng iyong pananaw, di mo man gusto, pero yung di mo gusto, bakit ka nandoon? O, you see? Bakit ka nandoon? Bakit ang bagsak mo ay ganyan? Kasi may mga tinatawag na consequences yung hindi natin ginawa noon, kaya itong bunga na di maganda ngayon ay iyan ay konsekwensya. At alam mo ba mga kabangers na ang konsekwensya ng desisyon mo noon, hindi po bababa yan at hindi po lalapag yan sa maling address. Hindi yan lalapag sa maling address kasi ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang nag-decide niyan, ikaw ang pumayag niyan, at kahit hindi mo man ginusto yan, pumayag ka pa rin kasi may choice ka dyan. Halimbawa, sabi mo, bakit ka humirap? O balikan mo lang, i-atras mo lang. O bakit ka humirap? I-atras mo yan. Pag atras mo, maliwanag na may participation ka sa mga dinesisyonan mo noon. O, di ba? Maliwanag na mayroon kang kamay doon. Maliwanag na mayroon ka talagang dinesisyonan na ikaw nga rin yun ang may gawa. Ikaw rin yung may gawa kasi alam mo bakit? Ang tagumpay at kabiguan ay meron po tayong parte dyan. Mayroon po tayong ginawa dyan. Unang-una, yung kabiguan, bakit dumating? O sige nga, ikaw, puro katulog. O sige, dinevelop mo ba ang sarili mo? Puro ka laging tanghali na at kung hapon, minsan, crisis-oriented ka. Pag may problema na, saka ka gagawa. O kapag walang pera, saka ka gagawa. Kung may pera, talaga namang spend trip ka naman. O diba, puro talaga biyahe doon, biyahe dito. Di ka man lang nag-isip ng pag-iipon at pagtatanim. O diba, ito pa, bakit ka nabigo? Diba noon, nung meron ka, nagiging marunong ka ba na, naging ikaw ba'y masinop? O anong ginawa mo? Diba may participation ka doon? Bakit ka ngayon, inani mo ngayon ang ganyang kalagayan? Huwag niyong isisi. Lord, bakit ako nagkaganito? Naniniwala naman ako, nagsisimba naman ako. Mga kaibigan, mga kaabangers, ang tagumpay at kaibigan o kabiguan ay napipredict. Nahuhulaan yan. Kaya kapag ikaw ay lagi na lang tatamad-tamad, yung resulta niyan, aabutan ka niyan. Tatamaan ka niyan. Amen. O, andyan na ba kayo? Amen. O, tagumpay din ay kapag ikaw masipag noon o nagsikap noon, ay talaga po aanihin mo ngayon ang resulta ng iyong pagsisikap. So, buti nakabalik na yung mag-asawa. Ayan, dito na tayo. Oo, kumbaga bakit kayo nag-decide, ano? O, bakit ano ang nakita nyo sa inyong sarili, di ba? O, na maglilingkod ako. At siguradong may dahilan yan. Oo, kasi hindi ka gagalaw ng isang bagay na wala kang purpose. Kasi ang purpose po, mga kapatid, ay reason yan for which something exists. Bakit ito nangyari? Bakit ito ay nalalang? Bakit ito nilikha? Bakit yan lahat? May purpose. Bakit lahat now? Ngayon, bakit yan, Pastor Peter? Kanina si Pastora Maricel na itanong ko, noon pa naman ako nag-decide na ito talaga ultimately fulfillment talaga to. Oo, ngayon, Pastor Peter, ano ang dahilan? Bakit ka nag-decide? Point of view ko lang yung purpose sa mundo saka sa purpose ng Panginoon.
sa buhay ko. Kasi yung... Hello po, Pastor. Hello po, Pastor mo na. May span kasi dito sa akin. Yeah. Yung purpose ko kasi noon, yung purpose ko lang na makapaghanap ng trabaho at ako'y nagtrabaho. Meron akong trabaho, isang alagad ng batas. Ang purpose ko lang yung makapagbigay ako ng sahod sa asawa ko, mabigyan ko lang ng mga baon ng mga anak ko, makapag-aral sila. Yan ang purpose ko. Yan lang ang purpose niyan. Pero nung na-encounter ko ang Panginoon, na ang purpose pala ay, yun ay plan and purpose ng Diyos para sa kanyang mga anak, ay meron pala tayong dapat assignment na ma-accomplish natin kung ano yung assignment natin dito sa mundo. Yan po yun yung purpose ng Panginoon para sa atin. Na kanyang mga lingkod. Tama nga po yung sabi niyo, Pastor, na ang sabi niya nga doon sa verse 29 na itinakda talaga ng Diyos sa atin na yung ma-conform, sabi niya, the image of His Son. Na kailangan na maging katulad natin siya, maging kaanyo natin, maging kalarawan natin ang Panginoon. Kung wala sa atin yan, wala po ang purpose sa ating buhay. Amen. Kaya po ako nagdesisyon na yung destiny, yung purpose ng Lord sa amin mag-asawa, kasi paulit-ulit yung mga nangyari sa buhay ko, paulit-ulit yung pagiging pagsuway ko, gumagawa ako ng hindi maganda. Kaya po nagdesisyon po ako na ma-ordain na maging pastor kasi may purpose ang Lord sa akin at ang purpose na ay dapat itong ma-fulfill. At ang purpose na yun, binigay ng Diyos sa akin, yung assignment na yan, ay maibahagi ko pala ang mga salita ng Panginoon sa atin, sa aking kapwa, kung hindi na lang sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, na may bahagi sa kanila na meron pag-asa, na merong pag-asa, may kaligtasan na walang iba kundi ang mabuting balita na ibahagi sa kanila. Yun po yung purpose na dapat magpatuloy sa akin. Kaya po ako nagdesisyon na talagang maging pastor po, maging pastor ng aking mga anak, ng aking asawa at ng aking mga anak, siyempre sa aking mga kamag-anak, upang sa ganon, yung purpose na yun ay to generational po yung purpose na yun na ipinagkaloob ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Kaya po ako ngayon, nagpapatuloy ng purpose na yan ay ma-fulfill ko sa aking buhay. Amen. Wow. Amen. Parang tapos na yata yung ating daily life sharing ngayon na. May purpose para mabilis na kasi maraming tumatawag. Sabi ko, ang purpose ko, sabi ko ganun, kailangan ko ito kasi kinakabahan ako, Pastor, nung una sabi mo mag-guess ako. Ang akala ko ako lang ang mag-preach. Ang hirap din pala ng ganito, yung kahit na 2 times na namin ito na ginagawa, pero parang kinakabahan ka pa rin. Pero kung mag-isa lang siguro ako, medyo kaya ko siguro yung mag-isa na ako mag-preach. Parang sabi ko, ako yata mag-preach kasi binigyan ako ni Miss Rhea ng topic na ikaw na maging about fathering ata yung sinabi niya sa akin. And then nag-prepare naman ako. Pagbalik mo, binaliktad mo, destiny decision. Sabi ko, wow, maganda. Pero si Pastor yan, sabi ko, very rich sa kakuan yan, kaalaman ng Diyos. Ako, Diyos ko ba? Akala ko ako lang. Si Pastor, sabi ko. Kaya kanina tahimik lang ako, oo lang ako, nag-oo, pero walang pumapasok. Nag-pray naman ako. Salamat sa Panginoon dahil binigyan naman niya ako ng kaunawaan upang maintindihan. Yan. Bagay-bagay dito sa ating... Huwag ka mag-alala, di naman kita iiwanan, ikaw naman. Yun nga Kaya nga malakas sa loob ko, kaya tinawag ko yung aking bahay at andyan ka naman, sabi ko. Kaya pala, naghanap ka ng backup mo. Parang lagi akong first time. Oo, magaling. Ang galing ni Lord, di ba? So, kaya makikita natin dito, yung purpose kasi, yan ay, yung layunin kasi, yan ay talagang layunin na bit-bit niya, nakakabit niyan ang pag-asa. Mga kaabangers, ang layunin ay nakakabit diyan ang pag-asa. Nandoon yung salitang motivation. Ang motivation, nakapaloob doon
yung direction, nakapaloob doon ang encouragement, nakapaloob doon yung correction. Yan yung motivation. Huwag lang natin sabihin yung motivation, ma-encourage, ma-inspired. Hindi lang po yan. Meron po yung correction at meron po yung direction. Yan po mga kaabangers ang nakapaloob sa salitang purpose with hope. Yung purpose talaga ay nagbibigay ng pag-asa yan. At dahil sa pagbibigay ng pag-asa, nakapaloob doon mga kaabangers ang salitang motivation. At ang motivation din, nakapaloob doon ng inspiration, encouragement, nakapaloob din yung pang-apat ay correction, at nakapaloob din yung ay pangatlo yung correction, at nakapaloob doon sa motivation, yung pang-apat ay direction. So hindi lang yung i-motivate ka, hindi naman ako minomotivate. Ang motivation marami pong palaman. Kaya ang purpose ay nagbibigay ng pag-asa yan. Ang purpose mga kaabangers, bumubuhay yan ng patay. Bumubuhay yan ng mga sana bankrupt na. Pero dahil nakakita ng purpose, ay nagising ang pag-asa. Di ba? Ano sa inyong dalawa? Yung dati na di nyo makalimutan na may nangyari sa inyo na tingin nyo, wala na. Di ba? Tingin nyo, wala na. Di nyo na yata malulutas pa. Pero may dumating na purpose na dala-dala ang pag-asa. Ano sa iyo, Pastora Maricel? Yung parang wala na talaga, Pastor, yung paulit-ulit ba na error ng buhay. Yung parang back to zero na naman, ganon. Yung pinakawalang pag-asa, yung trust ba. Parang ayaw mo nang maniwala. Dahil nga sa yung infidelity sa mag-asawa, yun din yung isa sa nagpatagal kung bakit hindi kami agad na ordain. Dahil nga sa paulit-ulit na parang minsan iniisip mo na lang na kailan kaya ito maihinto. So parang hanggang yon, salamat nung dumating yung purpose ba na ang Lord talaga ang purposely nag-design ng family. So yun nga, nung nakausap kita, ang di ko makalimutan na sinabi mo, Diyos ko, kawawa ang mga bata. Yung purpose na bakit kailangan maging kawawa ang mga bata? Diba? Walang magulang nangarap mapasama ang anak. Kaya nung nakita kita na gaano kahalaga yung buhay, na andun talaga yung purpose magbuo ng buhay. Yung magbuo ng buhay. Hindi naman pwedeng magaling akong magbuo ng iba, sarili kong anak, sarili kong asawa, di ko mabuo. So, yung purpose na yun, parang doon ako bumalik. Tapos sabi ni Pastor May, pati, sabi niya, bigyan mo ng pagkakataon. Kasi, di ba, may purpose ka na, may pag-asa ka, meron palang isang requirement, pagkakataon. Yun, tamang yung Pastor, bigyan ng another chance. Ganon. Yun. Hindi lubusang maghiwalay na. Kasi may purpose, naintindihan ko yun na yun ang malalim. Diba? Tapos, purpose niya magbuo ng buhay. Diba? O then, may hope na doon. Nagkaroon ako ng pag-asa kasi si Lord naman ito. Pero magbigay naman tayo ng chance. Yun. Pero hindi madali yun, Kuya, sa akin, hindi madali yun. Die to self every day for Jesus. Yan. Okay. Ito, hindi nyo alam, hinahangaan ko si Pastor Peter dito, Yeah. Dito, hinahangaan ko si Pastor Peter dito. Paano yung, alam mo ba, yung in the midst noon na siya sumemplang, dumating ang ganito, di ba, yung maraming dismaya. Siguro lalo na ngayon, lalo noon pa naman ito mga kabangers. Yung dumating ka ba, Pastor Peter? Kasi ito paano mo na-handle yun, di ba? Paano mo na-handle yun
Hindi ako kasi ang nasa lugar mo eh. Pero totoo lang, sinasaluduan kita, paano mo ginawa yon? Paano mo, hindi yung pangit ha, paano ka bumalik? Paano mong, Paano siya umalis sa wilderness niya, oo, Pastor? paano, yung nadarang ka, di ba? Anong ginawa mo? Nadarang Anong sa ginawa mo? Oo, nang ganun kayo ngayong kasaya, no? Ang Ganun sa kayong akin naman, kasaya. Pastor, sa isip ko naman, Oh, kasi napakahalaga po kasi na natanim sa puso ko ang pamilya. amen. Yung pamilya kasi, at ni man sa isip ko, gumawa man naman ako ng kalokohan sa labas, pero ninasagi ko na iwanan ko ang asawa ko at mga anak. Oh, Kaya siguro yung purpose na yun ay hindi pa nakompleto. Kumbaga, mm, pan pa lang siya, kumbaga naging half-half pa lang siya kasi nga half-half din naman ako noon. Gusto ko yung sa gusto kong mabuo pamilya ko pero may ginagawa ako sa labas. Kaya ang nag-trigger din sa akin dahil yung aking mga kwan naman, yung aking tagapagturo naman, yung aking mga kwan, ay purpose driven naman sila na salamat sa buhay ng mga taong talagang nag-cater na sila na din naman talaga yung they are the pusher. Na pinus naman din talaga sila na sila talaga yung dahil purpose driven sila, ibinabahagi din nila yon. Kaya salamat sa buhay ng mga yon, lalong-lalo ka na Pastor ikaw, na Pastora May, na nandyan kayo na talagang nagsasabi talaga sa amin ng totoo. Kasi talagang totoong pamilya kayo sa akin. Kayo lang naman talaga yung nagsasabi sa akin ng mga mali ko, mga ginagawa ko. Kaya po, na-trigger sa na ayaw ko talagang ayaw kong hiwalayin ng asawa ko. Siya lang naman talaga nagsasabi na maghiwalay kami. Pero sa puso ko, ayaw ko talaga siya, ayaw ko maghiwalay kami. Dahil mm. nga, iniisip mo yung sinabi mo, Ayaw niya kawawa. maghiwalay kami, pero hiniwalay niya na ako. Kasi siguro, kasi, siyempre, Bakit ang tao lang? siyempre, Pastor, parang ang gusto ko naman parang ano mo naman sa lalaki, Ah, parang, ah, siyempre, pag nasa worldly things ka pa, sa mga worldly oh, oh, na oh, bagay, ay, parang yun lang, yung para bang nakasanayan mo sa mundo na uwi ka sa bahay mo, kompleto pamilya mo, kompleto sila, nandun lahat, nandun asawa mo, nandun mga anak mo, parang ganun lang. Parang ganun lang ang lifestyle ng buhay ko. May Pero tanong po si Pastor May, paano daw dumating yung tumigas ang puso mo na sa oh. kabila nung may prophecy ka nang narinig? yun nga po, Paano dumating sa puso mo na tumigas? actually, dahil nga sa mga, Balik ka pa. dahil nga sa mga balibalita, dahil nga siguro sa kamag-anak din, minsan sa magulang, na minsan nasasaktan sila dahil sa mga salita na nabibitawan na yung salita niyo na dapat yun ay magpa-correct. Kaya nga sabi mo kanina yung purpose ay correctional, talagang kino-correct niya ang mga mali ng tao. Pero sadyang ang tao talaga pinili nilang yung mga ganun bagay sa mundo. Pero ako, hindi naman po tumigas ang puso ko. Kumbaga lang, ay yung hilig lang talaga ng laman yung talagang naikwan talaga sa akin. Last of the flesh. Lust of the flesh, yung lust of the eyes, yung pride of life, nandun sa akin lahat yun, yung pride of life, naging mayabang ako, naging masakim ako, naging greed ako sa mga bagay-bagay na muntik ko nang meron pa akong nasabi na hindi maganda, parang ganon. Para bang naging makasarili na ako sa buhay, yung dumating pa sa punto na sa isip ko na pabayaan ko na yung mga anak ko. Parang ganon. Oh. Dumating talaga sa punto nun, Pastor, talaga namang siguro dahil sa mga naririnig ko na, dahil sa away namin mag-asawa, sa sobrang kwan ko na, ganon, sa sobrang galit ko na. Kaya po yun, yung time na yun na mag-iisa na lang ako. Alam mo ba, nung mag-isa ako siguro, mag-isa na ako sa bahay, dahil wala na silang lahat, napag-isip-isip ko, ang hirap din pala ng ganitong kalagayan na mag-isa ka sa buhay. Parang wala, ang kinakausap mo na parang wala. Kaya siguro pinakita ng Diyos sa akin na, parang sinasabi ng Panginoon sa akin na, parang kaya mo pa ba? Parang ganun parang ganun yung nararamdaman, kaya mo pa ba? Kaya gustong-gusto ko yung sana na dito yung aking pamilya. Pero hindi ko na, si Maricel, binlock niya na yung sarili mong asawa, i-block niya yung cellphone mo. Paano mo pa siya matatawagan? Kaya ang kinokontak ko na lang, yung aking mga anak pa, ayaw din sabihin.
O di ang aking ginawa, sinundan ko sila. Nahirapan po siya, nag-iisa siya sa bahay. Sinundan ko po sila. Hindi na ako nagmatigas ng kwan kasi naman talaga may naitanim din talaga naman na salita ng Diyos sa puso ko. Na ayaw ko talagang mawasak, na ayaw kong tularan ang mga nangyari sa pamilya namin. Ayaw ko maging ganun ako sa pamilya ko. Kaya ako, nag-decision talaga ako na sundan ko sila at susunduin ko sila sa malayong lugar. Kaya po yun ang desisyon ko. Sabi ko, hindi pwedeng mawasak ang pamilya ko. Hindi pwedeng mawala ang pamilya ko. Kasi may purpose ang Lord sa pamilyang ito. May purpose ang Diyos sa pamilyang ito. May purpose ang Diyos sa buhay ko. At ganun din kay Pastora Maricel. Yun po yung iniisip ko, Pastor. At salamat din. Dahil meron mga tao nga na naggagabay, pumapatnubay sa buhay namin. Sila talaga yung nagtuturo. Sila talaga yung nagbibigay ng pag-asa sa amin. Amen. Sila talaga yon yung kayo pastor nagbigay ng pag-asa. Wow, hallelujah. Oo, kasi yung purpose gives hope, di ba? Ang purpose nagbibigay ng pag-asa yan. Kapag may purpose ka kasi. Yung sabi ng Romans 5:3. Kaya nga sabi niya, kinagagalag din natin ang mga kahirapang ating itinitiis. Dahil sa alam natin ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Sabi niya, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Yan po yung pag-asa na binigay kay Pastora Maricel. Dahil meron mga taong nagbigay ng pag-asa na ginamit ng Panginoon para siya ay bumalik dun sa purpose. Na kahit nagbata siya, nagtiis siya sa lahat ng bagay sa mundo. Nung ginawa niya, tumalon man siya, gusto niya na magpakamatay. Pero dahil nga meron mga tao na nagbigay na ng pag-asa sa kanya, walang ibang pag-asa kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen. About po dun sa gusto ko magpakamatay, Pastor. Ayoko pong magpakamatay pero gusto ko na mamatay. Yung hirap nun ah. Magkaiba pala, paano no? yun? Ang iba yun. Takot din naman ako. At alam mga kabangers. Hindi ka kaya gawin yun. Di alam ng mga tao yan. Di alam ng iba yan na ginawa mo yun. Kasi mahirap yun yung sitwasyon na gano'n, di ba? Pero mga kabangers. Takot natin sa Panginoon, yun ang wag mawawala. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah. Ayoko magpakamatay, pero gusto ko nang mamatay. Sa hirap, di ba? Kasi nga, alam ko namang mamamatay din ako, ba't ba ako mag-aapura? Alam ng Diyos. Kaya yung pain, yung sabi ko, pero alam mo, Pastor, yung nandyan kayo, sinasabi nyo na hindi yan. Tingnan nyo yung big picture. Tingnan nyo yung mas malaki. Yun. Kaya hanggang sa yun, bumalik ulit ako. Lagi mong sinasabi kasi, Pastor, go back to the source. Ano man ang kapalpakan ng asawa mo, may kapalpakan ka din, may kapalpakan lahat. So, saan tayo? Go back to the source. Kaya, Amen. Yun po yung purpose eh. Pag kasi may purpose ka nga, saan niya yung source ng purpose? Diba? Oo nga. Source giver. Nasaan yung giver? Yun. Kasi kay Pastor Peter, dalawa siya eh. Gusto niya buo pamilya niya. Pero gusto niya, gumagawa rin siya ng hindi naman makakabuo ng pamilya. Ang hirap nun. Di dalawa ang purpose niya. Dalawa. Totoo lang, dalawa talaga. Kaya magulo yun. Kaya siya napag-isipan niya na mawala na lang sa mundo. Pero tingnan mo ang tao. Kaya may second chance na sinasabi ni Pastor May na give them second chance. Kasi ang Diyos naman lagi nandyan na yumayakap sa tao. Bumalik lang talaga doon sa purpose niya. Kaya pag ang purpose niya, yung destiny, ikaw din talaga yan ang makakahawak niyan sa destiny niya. Kaya nga po ang sabi ng Psalms 119 verse 105, sabi niya, the word is the lamp of my feet and the light of my path. Sabi nga niya, kaya nga po, nung narinig ko yung mga salitang ganon, wow. Sabi, ang salita pala ng Diyos, ang siyang nakakaalam, siyang umiilaw at tinatanglawan niya kung saan ang ating patutunguhan, ang destiny natin, siya. Pag siya kasama mo, magtatagumpay ka sa destiny na iyong ginagawa. Amen. Parang tinapos nyo na ang daily life sharing ha. In the making for pasensya ka na. Siyempre,
sinusulit ko na ngayon dahil sa akin na. Alam nyo, oo, sa tagal na noon, yung nangyari na yon, ako, di talaga biro-biro yun. Maniwala kayo. Yes, Pastor, hindi talaga. Kung wala until yung... now, Pastor, until now, alam mo ba, meron talaga siyang, alam mo, ito sa akin na lang, until now, kahit pagdadalawa kami, naalala niya, grabe, yung Marites sobra. Pero dahil iniisip ko, Lord, i-guard mo puso ko, alam kong may purpose ka sa akin. Tahimik na lang talaga ako. Kasi nga may purpose ang Lord. Pagka binanatan ko siya ng ganito, mawawala talaga ang lahat. Sabi ko, Lord, may purpose ka sa amin. Ayaw ko talagang masira. May aftershock pa. May aftershock pa, Pastor. Until now, may aftershock pa. Pero ni minsan, hindi ko ginawa yung aftershock na yon. Tinabayaan ko. Tumahimik na lang ako. Kasi, alam mo, believe ako doon. Kasi alam ko na syempre, naniniwala ko din. Tama yung aftershock eh. Pero parang general na term eh, no? General na term, hindi detalyado eh. Ano nga yung aftershock, Pastora Maricel? Alam mo kasi yung emotional disturb. Tama naman yung turo mo, Pastor. Kapag may problema ka sa natural, sagutin mo ng natural. Pag problema mo ay spiritual, so spiritual. Ang emotion kasi, yan yung ang hirap maghilom. Kailangan talaga dyan yung siya rin na nakasakit sa iyo ang maghilom. Yun, talaga na. Yun. Dati kasi noon kasi napatawad ko bigla kasi siya nag-sorry sa akin. Para akong nakalimutan ko lahat. Tapos nangyari ulit. Diba? So, malalang aftershock to. Siguro mga signal number 10. Kapag naririnig ako na mga tungkol doon sa mga naging connection niya na nagpagulo talaga sa buhay namin. Siyempre, alam mo yung emotion mo, napakataas, At yun naman yung, salamat sa buhay niya, doon din naman siya nasusubok. No, tama naman yung ginagawa niya, hindi na lang niya ako pinapatulan, hindi niya ako sinasabayan. Doon ko nakita yung maturity na prepared na talaga yung asawa ko. Yan, so, nakita ko 2:00 madaling araw, nagbababad na siya sa altar niya. 4:00, gising na siya. Ngayon, sutil naman ako, Pastor, inaasar ko naman siya. Praise God, hindi naman siya pumapatol. Kaya sabi ko, walang dahilan para hindi ko siya lalong suportahan. Iyon. Oo, kasi alam mo, sa karamihan kasi, sa mga nangyayaring ganito, pinatulan na, iwalayan na. Oo, iwalayan na. Ayoko na. Pag sinabing ayoko na, wala na talaga eh. Sinasabi na nilang, yan ang problema kapag wala talagang salita ng Diyos. Yes, yan din yung problema kung religious lang. Nagsisimba lang. Pero wala naman yung lalim ng pagkakilala ng relationship. Sino talaga si Kristo Jesus? Kasi kahit naman siguro ang ganda ng mga tagapayo sa inyong mag-asawa. Yung magaling na tagapayo sa inyong mag-asawa. Kung sa bawat side ninyong dalawa ay di magdesisyon kung ano ang kalooban ng Diyos, anong magagawa ng magaling na tagapayo? Kahit dumating pa sa harapan namin, ang Panginoong kung ayaw naming magdesisyon. Yun nga. Yan yung destiny decision eh. Yan yung isa, mga kaabangers, hindi to biro-biro kasi kung masasaksihan nyo lang mga kaabangers yung nangyari sa kanila, ay talaga naman pong mapupunit na ho talaga. Wala na ho, punit na ho talaga. Kasi sinulid na lang, sabi ni Pastora May. Sinulid na lang eh. Kasi nagpakalayo-layo na, sinama pa ang mga anak. Sinama ang katulong, sinama ay lahat gumastos ng hallelujah. 100,000. Para doon ay siya, Pastor, na naiwang nag-isa. Tapos nag-post pa siya na I am alone. Hindi niya alam, mas mahirap sa part na, hindi niya alam mas mahirap sa aming naglayas. Ayun na sasakyan, kasama katulong, kasama. Kasi kasama mga apo nun eh. Tapos may COVID time pa that time. Alam mo talagang naparito si kababago lang, halos matapos yung COVID, di ba? Parito si Satanas magwasak, pumatay at magnakaw. Okay. So, inilagay ni Pastora Maricel nung sinabi mo na kawawa ang mga bata.
Oo, kawawa talaga. Now, Kawawa mga akin, bata. ang gusto kong establish dito kasi destiny decision, di ba? Yeah. At ang destiny ay course of events yan to fulfill God's plan. Yes. Yan yung destiny, course of events na inihanda na ng Diyos yan noong pang-una. O kahit inihanda ng Diyos, yan ay conditional kasi yan ay nakapaloob pa rin sa pre-choice ng isang may katawan. Yeah. Kahit sinabi ni Lord yan, kaso lang, para ma-fulfill totally yon, mayroong participation ang tao dyan na mamili kasi sabi ng Galatians, di ba? It is for freedom that Christ that set us free. Freedom yan. Freedom o kalayaan natin na binigay ng Diyos sa atin na di tayo mamimili dahil pinili tayo. Yes. Di mamimili tayo dahil out of the volunteer heart na hindi ka tinutukan ng baril. Ikaw, magpapatawad ka ba o hindi? Hindi. Pastor ka ba o hindi? Yun. Hindi tayo pinilit. At hindi rin kayo pinilit ng inyong magaling na tagapayo o kung sino man yung magaling na kahit sino pang magsalita sa inyo. So, ngayon, nasa tao rin yun, nasa decision niya kung tatanggapin niya. Yes, yun eh. Yun yung gusto kong tumbukin doon, yung decision, yung destiny decision. At isa doon na nakapaloob, yung purpose ay nagbibigay yan ng pag-asa. Yeah. Purpose talaga. Purpose ang yakapin kasi yun ang nagbibigay ng pag-asa. At kanina, nasabi na ninyo yung pag-asa, no? Sunod, yung purpose, nagbibigay ng focus. Ayun. Nandoon ang focus. Ano yung pagpupukusan? Pastor Peter. Yan, hallelujah. Papel ni Pastora May ito Bakit ako nandito? Alam mo, Pastor, para kailangan lalo kang maging diretso sa iyong ginagawa. Sabi ng Hebrews 12:2, sabi niya, looking unto Jesus, focus unto Him. Yung perspective mo dapat nakatuon ka. Ituon mo ang iyong mga mata, tuon mo ang iyong pananaw, ang iyong ginagawa sa Panginoon. Amen. Yan ang sabi ng Hebrews 12. Looking unto Jesus, fix your eyes unto Jesus. So, yes, ang purpose po niyan, pag sa Panginoon ka, laging nakatuon, yung perspective mo nandoon, walang ibang yung destiny mo ay magtatagumpay. Yeah. To fulfill your destiny, dinisisyonan din ang pagiging yung purpose na yung kaya nga purpose driven ka eh. Kaya nga sinabing purpose driven ka, nang sabi niya na kapag sa Panginoon Jesus ka nakatuon, wow, ano pa magiging dahilan na hindi mo maayos ang buhay mo? Amen. Ano pa dahilan hindi mo maayos ang iyong pamilya? Iyon, matindi yun. Iyon, yung pan na yun. Kasi nakapokus ka lang sa ginagawa mo, sa bagay ng Diyos. Kaya nga sabi ng Colossians, Colossians 3:2, wag ang mga bagay makamundo ang iniisip, kundi mga bagay makalangit. Pang-itaas yan. Mga bagay pang-itaas. Okay. Yun ang dapat natin kasi kapag ang purpose kasi, kapag iba-iba ang iniisip mo, wala din scattered. So all you have to do is to focus. Focus ka talaga sa pinagagawa ng Diyos. Ano ba yung purpose na yun, pinagagawa ng Diyos sa'yo? Yun ang dapat mong sa isip mo. Yan po yung ginagawa ko ngayon para hindi ako ma-distract nung mga nakaraan. Kasi pag ako madi-distract ako doon, magkakaroon na naman ako ang weakness pa naman ng lalaki is woman. Bibigyan kanya ng ganito. Kaya ang asawa ko magaling. Paano? Alam mo ba siya, pag nakakita niya, kasi parang, siyempre sa akin kasi, ito pastor, aaminin ko sa iyo, siyempre makikita nila, may kwan ito, boss ito. Parang, real life talk ito, boss ito. Siya yung pinaka-head ng kwan nila ito, kumpanya nito, may pera to, may sasakyan nito, may kwan nito. Kaya yung asawa ko nag-iingat. Pero hindi niya alam, pag ginawa ko yun, nasaan ang purpose? Yun. Kaya tama lang talaga na na-ordain talaga ako. Kasi may purpose ang Lord sa akin. Wow! Kasi iniingatan ko yung kanyang purpose. Iniingatan ko yung word niya. Iniingatan ko ang kanyang
pinapangalagaan ko yung kanyang salita at pinapangalagaan ko yung purpose. Para sa ganun yung purpose na yun, maraming tao maidadala sa kanyang kaharian. Amen. Wow, grabe, grabe. Todo na to. Todo na. Sagad na natin. Amen, Pastor. Oh. So, ngayon, doon naman tayo sa pangit na side. Di ba? Kasi, paano mo nakita yung magandang side na yan kung di ka natuto doon sa pangit na side na wala ka sa focus? Di ba? Oo, di ba? Kasi minsan, paano mo malaman na nasa tama kang focus kung di ka tinuruan ni Lord na nawala ka sa focus noon? Di ba? Nawala ka sa focus noon eh. At ngayon, nandiyan ka na ngayon, naisinop ka na ngayon, nailagay ka na ngayon. Ano doon ako kay Pastora Maricel? Kasi magaling ang asawa diyan mag-interpret, no? Hallelujah. Pastora Maricel, nung time na yon, nung nawala sa focus ang asawa mo, wala bang sobrang paninisi sa'yo? Wala bang sobrang parang ano na, di ka ba na... Binabaligtad ka na. Yun, okay. Yung katulad yan, dati, pinupuri ako lagi, galing talaga ng asawa ko. Marunong talaga yan, kahit saan mo siya iharap. Pag gumagawa siya ng kalokohan at iba ng focus niya, yan si Maricel, yan lang ang magaling, yan lang ang marunong. Puro ganun na. Iba rin, Binabaligtad ka na. Kaya mararamdaman mo na wala na siya sa hulog, nahulog na siya sa bitag ni Satanas. Pag ganun na, Pastor, siyempre, negosyante rin naman po kami, Hindi ko nakakalimutan yung lagi mong pangaral. Sa dinami-dami ng bansang napuntahan nyo, ang dami nyo nang nakilalang napakayayamang tao, pero sa kabila ng lahat, may mall na sila, sa kanila lahat ng currency, pero ang buhay nila ay walang katahimikan, walang kapayapaan. Kasi nga ang focus nila ay sa makamundo. Ang hirap din sa parte namin mag-asawa. Kasi syempre, kaya ang tagal bago kami na-ordain, kasi na-refocus kami sa material na bagay. Na-focus kami paano kumita ng pera, paano kumita ng hanggang sa naalala ko yung Mark 8 verse 34 to 38. 36, Mark 8, 36. For what shall 36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Parang bumalik ako sa tanong, ano ba talaga ang purpose ng pagnenegosyo? Pag nagkakapera kami, ang asawa ko na iba focus. Kasi nagkaka-power siya eh. Nagkakaroon siya ng power to buy, power to leverage. Ang nangyayari na, gusto niyang buong pamilya, pero dahil may pera siya, kaya niya mag-ulit ng maraming pamilya. Yun yung naging problema dito sa, hanggang sa sabi ko, Lord, yung kailan kaya kami talaga magiging stable sa paglilingkod sa iyo. Kasi mapasa amin man lahat, katulad lang din kami ng maraming mayaman, 24 hours nagtatrabaho, 24 hours, ang daming napundar. Pero tingnan mo, silang mag-asawa laging nag-aaway, ang mga anak di sila ginagalang. Anong use ng buhay na yun, Kaya parang yung purpose ay hindi na itama sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga, being a business people like us, hindi talaga pwedeng hindi kami bumalik sa purpose ng Diyos at mag-focus sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Romans 8:28, that all things are works together for good for those who love God. Kaya, yun, bumalik lang talaga kami sa very simple principle, loving God and doing His purpose. Tama yung sagot ni Pastor Peter kanina, yung focus, fix your eyes to Jesus. Yeah, the author and the finisher of our faith. Tama yung, alam mo, kasi kaya ako gustong makita yung kasi kapag na-miss-focus, di ba? Nawala sa focus. Nawala doon sa, kaya ako tinanong kita kasi para
maunawaan ng mga kaabangers na hindi puro sarap yung dinanas nyo. Oo, no? Kasi pag sinabi, lagi kong sinasabi to, ano yun mo naman yung malamig na kwarto, malamig na aircon sa mainit na ulo. Tama po yun. Di ba? Oo, di ba? Hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog dahil yung asawa mo, kahit ang lamig ng aircon, yung asawa mo, imbes nagtatalikuran na lang kayong dalawa. Yeah, nawala kasi sa focus. Nawala sa focus. So, isabi mo kanina, Pastor Peter, na fix your eyes to Jesus, the author and the finisher our faith. So, yung focus, kailangan bumalik. Huwag doon sa mga bagay-bagay pumokus. Huwag sa external pumokus. Balik doon sa focus na ang purpose ni Lord ay puno ng pag-asa. Iyon, puno ng pag-asa, no? Yan, puno ng pag-asa. Kasi sa focus, Pastor, dinisisyonan din kasi yan. Yun, talaga naman. Dinisisyonan din kasi ang focus. Kasi sometimes kasi yung tayo minsan kahit yung mga desire ng mundo kasi sa atin nandyan kasi. Kaya nga sabi niya, we are in this world but not of the world. Yun nga sabi nga Romans 12, sabi ng Romans 12, do not conform the pattern of this world, be transformed by the renewing of your mind. Yan po yung lagi kong tinuturo sa mga tao na huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Sapagkat yan, ipapahamak ka niyan, anong mangyayari sa iyo dyan, madali ang buhay mo dyan. Samantala ako sa kanila, kapag binagot, pinihit natin ang ating mga pag-iisip, pananaw sa ating buhay, mag-iiba ang ating buhay. Our life will never be the same again. Yan lagi ko tinuturo sa kanila. Amen. Alam mo, Pastor Peter, parang madaling sabihin yung sinabi mo, no? Mahirap nga. Madali, dahil nagawa ko siya. Madali, ano? Kanila, mahirap gawin. Kasi nga, wala pang espiritu ng katotohanan sa kanila. Pero sa atin kasi, ang sabi ko, kasi kapag nabago ang tao, sabi ko, kailangan nandun yung espiritu ng Diyos sa kanila para mapihit, mabago ang puso at isipan. Okay. So, ang madaling sabihin, kaya nga, may gabay ang salita ng Diyos. Yes. Gabay talaga. Kaya ang salita ng Diyos, ang gabay. Now, ngayon, ikaw na lang, mga kaabangers, tayo na lang talaga kung magdidesisyon tayong maniniwala o hindi. Ayan, mga kaabangers. Kasi, ngayon, nakikita nyo mga kaabangers itong mag-asawa, parang andaling sabihin yung kanilang ginawa, no? Pero ang hirap. Pero kung nandoon, sa panita na yon, kung ikayo ang nakasalang, ewan ko lang kung mabubuo pa kayo. Sobra yun, ha? Ang tindi nun, alam mo, di ko lubos maisip yung nangyari sa inyong mag-asawa. Pero ang atin dito pa, mga kaabangers, ay ito, di ba? Ang pag-asa ay nagbigay ang purpose o ang layunin ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Nasabi na natin ang Diyos ay nagmo-motivate sa atin. Yung motivation ay nandoon yung inspiration, encouragement, correction, and direction. Yan ang pag-asa, nagmo-motivate. Yan ang pag-asa. Ngayon, yung letter B, yung pag-asa ang purpose nagbigay ng pag-asa ay nagbibigay ng focus. Kailangan may focus. So, ang pinukusan nyo ngayon, sa gitna ng mga pangyayari, kahit ang damdamin ay talagang talaga buhay na buhay. Oo. Kaya nga alive kay Kristo. Talaga naman. Andaling sabihin alam nyo. Sa mga taong na-experience nila yung mga bagay na nangyari sa kanila, madaling sabihin kasi naranasan nila yun. At yun isa, napagtagumpayan na nila. Kaya sa amin mag-asawa, nasasabi namin yung totoo dahil talaga naman grabe yung magtagumpay kay Kristo. Para kay Kristo. Dinisisyonan po namin yan, Pastor. Wala pong, kahit sabihin nyo po sa amin na ganito kanyo, pero dahil kami nagdesisyon sa magiging destiny namin, sa magiging tagumpay namin sa buhay, dinisisyonan po namin. Kaya po ngayon, ito kami, nagpapatuloy pa rin kami. Huwag mo munang tapusin, hindi natapos mo Marami ng ending, Pastor.
Marami pa ako sasabihin. Kayo ha, marami pa tayong pagninilayan kayo ng ano. Marami pa tayong pagninilayan kasi napakaganda kasing isipin ano kung paano ang Diyos talaga ay nag-intervene sa inyong relationship. At ang nakakatuwa pa diyan yung mga anak nyo marunong makinig sa inyo. Parang less effort kayo ngayon kasi yung mga anak nyo siya ang nagpupuno, no? Mama, handle ko na to. Ako na may hawak nito. Hawakan ko na to. Hawakan ko na to. Hawakan ko na to. Hawakan ko. Pinahawakan ninyo. At yung mga anak nyo naman, kahit tuwan-tuwa, yung naririnig ko yung mga kwento nyo eh. Tuwan-tuwa ang mga negosyante at supplier sa inyo na, ha? Ang babata pa ninyo, ang mga anak nyo natuto na ring, kasi sila matatanda na, mga anak niya wala pa sa kanila doon eh. Wala pa nga. May successor na po. Oo, kayo bata pa pero yung mga anak nyo ay isa na sa mga humahandle, ano? Di tayo po atin pa muna ano yan, maya-maya na yung conclusion. Now, ngayon, ang pag-asa ay nagbibigay ng, 'di ba? Ang purpose ay nagbibigay ng pag-asa. Isa doon ay ang focus, isa doon ay motivation. Ang purpose nagbibigay ng pag-asa at isa doon ay yung salitang meaning. Yung meaning ng buhay. Nakatuturan. Nabanggit na ito ni Pastora Maricel kanina eh. What shall a profit a man if he gains the whole world but forfeited his soul? Mark chapter 8. Kasi ang soul kasi yan. Para yung Bible nagsabi niyan forfeited. Parang ginagamit yan sa mga government, sa mga na-dismiss na, forfeit lahat yung kanyang benefits. Nag-loan sa mga nag-loan. Pinorfeit siya. Pag di nabayaran. Pero ang Bible meron ding sinasabing forfeit. Ma-forfeit kaluluwa. Forfeited kasi pag sinabing forfeited dahil hindi ka nakasunod. Yun. Ka nakasunod sa usapan. Nabayaran mo ng ang monthly dues. Forfeit ka tuloy. Kaya na forfeit. Ang kaluluwa din, nandoon ang choice, nandoon yung will, nandoon yung mind, nandoon yung emotion. Kaya itong tatlong ito hindi na-train. Ito yung tatlo na to ang na-develop sa inyong mag-asawa. Amen. Oo, na-develop sa inyo to eh. Kaya maraming nakapansin nito sa inyong dalawa eh. Di man pinag-usapan na di na sumisemplang. Tao pa rin yan eh. May semplang man din talaga. Nagpapalang din. Pero hindi siya kwan. Pero hindi na yung malalang simplang. Kwan na lang yun. Dumadaan na lang siya, Pastor. Ayun. Hindi tinatambayan. Kasi hanggang nandyan tayo sa laman. Di ibig sabihin talaga ay totally magiging talaga yan. Ganap na. Marami pa rin talagang mga pangyayari. Now, ngayon, doon naman tayo sa salitang meaning of life. Meaning for life, not meaning of life. Meaning for life. Okay? Hindi meaning of life, meaning for life. So, purpose, nagbibigay ng pag-asa. Nandoon yung focus, nandoon yung motivation para may mga masusulat ang ating mga kaabangers. Andoon yung motivation. Nandoon yung pangatlo ay nakapaloob doon yung meaning for life. Sige, pag-usapan natin yan sa inyong dalawa ngayon. Paano lalong naging meaningful na after nung na-overcome ninyong dalawa? Di ba? Overcome. At alam kong ang source ng bakit mo kailangang mapagtagumpayan ito kasi may nakita kayo sa unahan eh. Yun yung meaning eh. Di ba? Pastora Maricel. Sabi niya, ayaw niyang magpakamatay. Pero gusto niyang mamatay. Ang tindi nun ah. Wala nang meaning no, Pastor? Siyempre, parang wala nang meaning ang buhay. Ano pang meaning na iniwan ka na ng asawa mo? Ulit na ganon. Ala ka namang iniisip, kundi magtrabaho, magnegosyo, anak, asawa, bahay, church. So,
ano naman ang meaning pa ng buhay ko kung yung binigay ko na yung buong pagkatao ko, sarili ko, inalay ko yung buhay ko sa kanya bilang asawa. Siya pa yung mang-iiwan sa akin. Siya pa yung ano ba, yung masakit kasi yun eh. Parang wala nang meaning. Kaya sabi ko, ayoko naman magpakamatay dahil takot ako sa Diyos. Pero gusto ko na sanang mamatay. Mhm. Diba? Parang wala nang kahulugan. Pero salamat sa Panginoon. Tama yung pamagat natin yung destiny and decision. Narinig ko kasi yung sabi mo na, Diyos ko, kawawa mga bata, bangungot ang mangyayari. Pero kanina, Pastor, while kunikwento mo, no, na tungtuwa yung mga supplier namin, natutuwa sila kasi tingnan nyo nga, meron kayong successor. Paano kung noon di kami nagdesisyon na mag-asawa, na mag-ayos? Di kami nagdesisyon na ayusin namin ang buhay namin kasi may mga anak kami na kailangan wag maging bangungot isang araw. Mhm. Kasi hindi sapat na ang magulang ay dalhin sa eskwelahan ang anak. Dahil alam ng magulang, hindi niya kayang magturo ng itinuturo ng teacher. Kaya ngayon, yung meaning of life, what is really the meaning of life? Kumita ba ng pera sa tiles? Dumami ba tindahan? Dumami ba empleyado? Dumami ba ang account? Eh kung sira naman ang buhay naming mag-asawa, hiwalay Matindi. naman kami. Diba? Ano pa nga ba ang meaning? Paramihan na lang ba ng pera pero magkaaway, magulo? Kaya iba talaga ang meaning eh. Pag meron yung destiny mo, dinala ka talaga ng magulang mo sa Panginoon sa destiny na may simbahan, may paglilingkod sa simbahan. Kaya nga yung meaning ba ay may balanse. Kasi di ba Yun. ang relo pastor, hindi kasi pwedeng walang sisimulan ka ng period, di ba? Parang timbangan, may magbabalanse. Kaya nung sa simbahan, nagkaroon talaga ng buhay po ang buhay naming mag-asawa. Nung yung purpose ng Diyos sa lupa ay nag-participate talaga kami. Salamat sa buhay nyo na nagturo sa amin, ito ang kalooban ng Diyos. Kasi kung di namin naririnig sa inyo ang kalooban ng Diyos, gawin lang namin ang kalooban namin. So hindi po kami nakarating sa destiny. Even mga anak namin, wala rin, siguro walang kwento. Nasasabi ng mga supplier, ang tindi mo naman, Peter, kabata mo pa, pero na-train mo ang mga anak mo. Yun nga eh, galing nun eh. Galing talaga, Pastor, nung turo mo sa akin. Ikaw nagturo yung pastor eh. Kayo mag-asawa. All glory to God, no? Hindi naman, grasya lang din ng Diyos sa atin yan. Hindi naman, hindi talaga, kami ay pawang empty vessel lang din for God's glory, no? Ang atin dito is yung, paano ninyo na, ito si Pastor Peter naman, no? Yung meaning for life. Ayan. Siyempre, Pastor Peter, alam ko rin naman noong pa, di naman niya alam magpatakbo ng negosyo. Di niya rin alam kasi siya nga ay oriented siyang maging empleyado. Yeah. Kasi yun ang nakalagay sa isip. O, di ba? Oriented ka naman maging empleyado. Pero ngayon, nakita ko sa iyo, Pastor Peter, ang dami mong natutunan. Ako nakikinig lang sa iyo, no? Pag makipag-usap ka sa mga negosyante, no? Dati, colorblind ka eh, no? Nakikita ko dati, wala ka lang naman din dyan. Ngayon, alam mo yung presyo ng ganitong isang produkto produkto na to, kahit nakapikit ka, kuha mo na eh. Siya na po lahat. Siya na lahat. Kuha mo na. Nakikinig lang kaya ako, nagmamasid lang ako, no? Alam mo, Pastor, meron lang po akong gustong napakahalagang point, Kasi dati, kaya pala siya ng bababae, kasi sa sobrang, ako nga ang magaling, ako yung marunong. Until such time, sabi ko, bakit kaya ganun? Imbis magpasalamat siya dahil ang asawa niya madiskarte, marunong. Pero doon ko na-realize na pag mabilis ang babae, kaya niyang gawin lahat na behind yung lalaki, magkakaroon talaga ng labanan yung imbis na mag-compliment kami, nag-compete kami.
Yun, matindi yan. Kaya kahit hindi niya sinasadya namang babae siya, yun yung paraan niya para ako mapahinto. Hindi lang niya Grabe. maipaliwanag. Ngayon, hanggang sa yun, ipinaliwanag niyo, teka muna, ayusin niyo. Magtulungan kayo. Ang maganda, ako ang ginawa ko, huminto ako. Ang ginawa ko, hinintay ko siya. Ang maganda naman sa aking asawa, kahit employee mindset siya noon, alam niyo po ba, nag-upgrade siya. Yun. Inaral niya paano mag-purchase, inaral niya makipag-usap sa supplier, inaral niya mag-manage ng mga tao, inaral niya magsalita, inaral niya magturo. Amen? Pero ako ang ginawa ko, umatras ako. At ang maganda sa kanya, umabante. Nag-meet kami sa gitna. Yun ang matindi. Yun ang meaning. Kaya yung i-focus muna. Saan ba ako sobrang malakas? Saan siya sobrang mahina? Ang maganda sa kanya, hindi siya nanatiling mahina. Yun. Nag-improve siya. Yun. Ako naman, hinintay ko siya. Kaya napakalakas ng compliment. We compliment with each other. Kaya ang lakas ng tandem namin. Yun ang matindi. O kailangan marinig dito ninyo mga kabangers. Ang tindi nga kaya niya, no? Kasi napakahalaga ito na maintindihan ng maraming mag-asawa Kasi parang na-entertain na lang yata yung, nasaktan ako ng mister ko. Entertain sobra na-pop up sobra. Tapos napayuhan pa kung talagang ganyan, ipaglaban mo. Ang tindi, no? Nagiwalay na tuloy. Giwalaing tuluyan na mali pa na mali pang ng payo. O kung hindi na magmamaterialize, kasi hindi talaga magmaterialize yun dahil hindi napukusan kung anong solusyon. Yun. Sa problema. Solusyong magbalikan. Solusyong magbalikan, solusyong mabuo. Yun yung kanina yung focus, mabuo. Focus. Oo, tapos kanina napag-usapan din natin yung motivation. Ito bang motivation? Yung motivation ba natin nagko-correct, nagde-direct, nag-i-inspire, nag-i-encourage? Ayan po yung strength ni Pastor Peter. Pag kinorek siya, nagre-reklamo siya pero sumusunod. Marami kasing mga tao, kinokorek, opo ng opo, pero hindi sumusunod. Yun ang mahirap. Yun ang maganda sa kanya kasi he is really an action man. Oo. Nag-ano yung isip niya, pero yung willingness niya sumusunod. So gusto ko pong ipatuto niya, paano ba siyang nag-improve? Ayan, paano niya, madaling araw, gising na siya. Tapos yung notebook niyang napakakapal, yung kaliwete kasi siya, Pastor, di ba? Na parang kinalaykay ng manok sulat niya ngayon, napakaayos. Back to back. Na kahit meron ako wala sa tabi niya, he really improves himself. Paano ba ang ginagawa, mahal? Sige nga, yung routine ng buhay mo. Yung doon focus mo. Kita natin yung meaning for life, Meaning for life. Kasi nagkaroon tuloy ng, ang tawag niyan buhay. Oo, buhay na buhay sa inyong mag-asawa tuloy. Yung buhay na buhay. Tama yung sinabi mo kanina, umatras ka muna kasi sobra kang nakaungo. Hanggang ang husband mo na pag-iwanan mo. Buti nag-post muna. Na-insecure. Ayan, gusto ko pong marinig. Paano niya na-overcome ang insecurities niya? Sige nga. Ganda niya na. By the way, mga kabangers, ang talagang totoong magaling magnegosyo si Pastor Dong. Si Pastor Romeo. Kung gusto nyong i-kwan ko na siya, yung tawag nito, ibebenta ko siya. That is business. Yes, siya nagturo sa akin. Alam mo ba, siya ang nagturo sa akin ng about business. At nagtataka yung aming mga partners sa negosyo kasi sabi nila sa akin, ginawa yan, gagawin pa lang namin. Siyempre po, sabi ko sa kanila, may nagturo po sa amin na advance na kayo Yan po sila Pastor Dong, Pastor May po, nagturo sa akin yan. Ang maganda lang po kasi sa akin, talaga namang yung aking pagsunod sa kanila dahil sinabi nila, ginagawa ko. Yun ang maganda. Yeah. Kaya yun, dahil sa pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Kaya yung resulta,
namunga kasi productive kami mag-asawa. Di, naalala ko. Okay, kwento ko sa inyo. Naalala ko to eh. Kaming dalawa ni Pastora Maricel sa likod nakaupo. Ng sasakyan. Dalawa, harapan ng sasakyan ni Pastor May. Si Pastor May nandun nakaupo sa sinirmunan ka mula Isabela hanggang Manila at sinirmunan ka mula Manila hanggang Isabela balik. Tama. At kasi ikaw, dati, puro ka reklamo eh. Reklamo ka ng reklamo eh. Reklamo ka ng reklamo. Pero drive ka lang naman din ng drive. Pero naasar na ako, naiinis na ako. Kaya napag-isipan ko, kung sabi ko sa isip ko, ilaglag ko na para lahat ng, parang wala na. Kasi nga, sakit talaga, grabe. Alam mo, sa totoo lang, parang hindi mo sabi ko gano'n, sasakyan ko na nga, sinakyan ninyo, ako na nga lahat ako pa pagagalitan. Parang gano'n, ang iniisip ko noon. Sabi ko, ano ba ito? Parang salabi ko, ako na nga, nagpapang dito, ba't ganito pa? Ayan, mga kabangers, si Pastor Ramey nung araw ay talagang tigre. Grabe. Kung paano niya ako sa isang box na gano'n, minold niya ako sa isang box na ganyan. Paano niya ako binuo. Binuo niya yung aking yung pagkatao ko, yung inner man ko, talaga namang sobrang sakit talaga. Kung naranasan ninyo yung sinasabi niya, wala pa yan sa 1, wala pa yan, 1/8 pa lang yan. Yung sa akin, talaga naman. Kaya ako nakalbo. Kabangers, nakalbo ako. Nagawa ko ba? Pero, talaga, nakalbo ka dahil sa lagay mong shampoo, mali. Kaya hindi ka na nagsashampoo ngayon eh. Ang nilalagay mo bago na yun. Alam mo si Pastor Ramey, mag-aaya siya, ba't wala siya dyan? Dapat nandyan siya ngayon eh. Kasi 4 tayo eh. Sabi po, Sosyas, masakit talaga pag itinutuwid ang baluktot. Ayun. Lalaga naman. Diba? Ang dami ng komentaryo dito. Sabi ni Fortunata Bertuso, ang tindi po ng wilderness experience yung mag-asawa. Pero matindi po ang paggamit ng Lord sa inyo after the wilderness experience. Yes. Ang galing ni Lord talaga naman. Sabi ni Pastora Lydia Vergara. Pastora Pastor Peter. Pastora Lydia. Kumusta? Parang kailan lang ang sarap tuktok. Sabi niya, gusto niya akong ipan na rin. Ano pangalan nito? Yung kay Pastor Benny. Parang gusto niya na akong sipain niya. Naalala. Sabi niya, para tumino ka na lang. Sabi niya gano'n. Parang kamis yun si Pastor Benny. Kamis din. Pero na-ordain na kami, Pastor kami ngayon. Nauna ka na. Pero sabi niya, pero mahal talaga kayo ng Panginoon. Amen. Salamat po at advice. Sabi ni Fortunata Bertosio, salamat sa Diyos, naging teachable ang puso ni Pastor Peter. Hindi nahuli ang lahat. God always on time. Diba? God is always on time. Diba? Talaga, saan ka pa niyan, sabi talaga ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon talaga, grabe, no? So, Pastor, nandito ako, nakikinig, may part 2 yan, kasali daw siya. Kaya tama talaga itong destiny decision eh. Tama po yun. Kaya ko nilagay ito kasi naisip ko, ibang kasi yung aspeto ninyong mag-asawa. Kasi kung hindi kayo nag-decide na piliin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos, piliin ang mga katangi-tangi, nakakapagpapatuwa, hindi nyo narating ngayon yan. Totoo lang.
Kasi nung time na hindi maintindihan ang buhay, no? Nasa church kayo pero nangyari 'yon, no? Nasa church nga kami pero hindi namin alam ano ba talaga kami doon. Oo. Marami din namang nabiktimang ganyan. Pero ang maganda is yung marunong kang magpaayos. Yan po ang marami din namang nangyari niyan sa iba. Pero ang pinakamahalaga, yung mga nangyari din sa iba, marami ding nag-decide na magpaayos kaysa magpabaklas. Magpabaklas. Now ngayon, yung meaning ng life, meaning for life, mga kaabangers, ang meaning ng buhay ay hindi po yung marami kang hawak na bagay. Totoo po yan. Yan yung sinabi nyo kanina. Hindi magpalaki ng account, hindi magpalaki ng ganito. Kasi what shall a prophet a man if he gain? Nakuha man, mapagtagumpayan niya, makapasa kanya man ang buong daigdig kung ang katumbas naman ay ligaw ang kaluluwa. Forfeit ang iyong kaluluwa. Oo, yan yung meaning for life. Oo. Then, doon tayo sa kung tayo ay people of purpose and destiny, no? Sabi ng Ecclesiastes 3:11, at doon lang muna tayo sa Colossians 2:8. Ito yung isa sa mga payo ni Apostol Pablo. Ano ba yung mga payo ni Apostol Pablo sa ating lahat, mga kaabangers? Para ang ating mga destiny ay di madiskaril. Di tayo madiskaril. Ang destiny natin, sabi ng Colossians chapter 2 verse 8. Ano ba sabi ng Tagalog, Pastor Peter dyan? Colossians chapter 2 verse 8. Payo ito ni Apostol Pablo na kailangan nating makita ito kasi para yung destiny na nakahanda sa ating harapan na noong una pa nilagay na ng Diyos, inihanda na ng Diyos. Pero tayo pa rin talaga ang lalakad doon. Tayo pa rin ang magdidesisyon doon. Tayo pa rin ang magdesisyon. So, ano ngayon ang sabi diyan sa Tagalog? Sabi niya sa Colosas Kabanata 2, talatang 8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Diba? Kitang-kita yan. Mag-ingat kayo. Sa English version, see to it, no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to the human tradition. Okay? According to the human tradition, according to the elemental spirits. Mayroon pong elemental spirits. Ano yung elemental spirits? Ito po yung mga bagay na hindi updated sa kilos ng Diyos. Demonic immaturity, no? Immature. Marami talagang ganyan. Elemental. Kaya marami pong nasa church pa rin, kahit nasa church na, nadadali yung destiny. Nadadali yung destiny. Nawala yung purpose, nawala yung kanilang dapat tayuan. Kasi kahit nandyan sa gawain ng Panginoon, hindi pa rin garante kung hindi naman desisyonan kung anong gusto ni Lord. Yes. Hindi garante. Kaya wag tayong religious. Ang tawag niyan, religious-oriented. Religious-oriented. Kasi may tatlo kasing dapat nating makita dyan. Yung demonic faith, dapat yan ang maintindihan natin yan. Yung satanic faith. At yung pinakalat pangatlo, yung genuine faith. Kaya wag tayong madali dito sa mga tradisyon na ito. Empty deceit. Sabi ito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Ito po yung demonic faith na to. Walang kabuluhang karunungan. At pandaraya ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Ito po yung mga tradisyon ito, nakala natin okay pa sa harapan ng Diyos. Pero resulta pala ng isipang ng tao.
parang ang nangyari, ang Diyos ang resulta ng ating imahinasyon. O kasi na-imagine ko, dinrawing mo. O yun pala yung mga practice na yun ay idolatry na, satanic na. Practices. O nakita natin yan sa marami ngayon na kahit akala nila ang Diyos ay resulta ng isip natin. Kaya yung destiny na ating pinagdidesisyonan ay nawala doon sa release ni Lord. Ayun. Nawala sa Lord. Nawala sa track. Oo, nawala doon sa track. Kaya kaya ang tawag sa atin, na-side track. Oo, na-side track tayo. Kaya ang Bible nagsasabi na at ang pandaraya ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin sa mundong ito. Ito yung mga satanic, mga andami niyan. Mga witchcraft, mga ganyan. Madami niyan, mga sorcerer. Ito yung mga alam mo, marami pa dyan yung mga, sa buwan. Ayan, mga bilip-bilip na yan ng mga sa buwan. O kung sino-sinong naniniwala niya na itong aking direction sa buhay. Ako ay Libra. Ano ba yan? Napunta ka sa Libra, na horoscope ka pa. Antindi naman yung mga paniniwala na yan. Kaya dito, makita natin at ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Hindi ayon kay Kristo. Talagang nandoon yung nasaan yung genuine faith niya? Faith na yan. Nasa verse 9. Oo. Sa verse 9 ng Colossians 2:8. For in Him the whole fullness and deity dwells bodily. And verse 10, and you had been filled in Him who is the head of all rule and authority. Tagalogin nyo nga dyan. Tingnan nyo. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sabi niya sa verse 10, at sa kanya kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat, na pamunuan at kapangyarihan. Yes, yan na siya talaga ang ating buhay. Huwag nating isandal. Huwag natin, si Kristo ang ating sandigan, di magigiba. Yan, may kanta. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo kasi tatag na kabundukan, di magigiba. Di ba? Si Sister Lot. Nung nagsisimula kami kay Lord, kanta namin. Kanta ninyo yan, di ba? Oo, si Lot. Kayo ang mga choir ko dating kasama kayo, di ba? Oo, di ba? At sabi diyan si Jesus di ba sa verse 12, di ba, na siya ay inilibing at tayo ay inilibing kasama niya at tayo rin kasama niyang binuhay. Colossians 2 verse 12, kasama niyang binuhay at binuhay kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya in the powerful working of God who raised Him from the dead. Ang Diyos na siyang Ama na nasa langit na nagbuhay at nagbuhay sa Kanya mula sa mga patay. Saan doon ang idea at philosophy ng tao? Nawala. Kasi ang tao ngayon, bakit hindi po matino-tino ang ating bansa? Kasi ang daming pamilya na ang pamantayan ay mga si Sabi-Sabi, si Kuro-Kuro, si Daw-Daw, si Palapalagay, at si Haka-Haka, at dinagdangan na, oo nga. Kaya unga ng unga lang ang tao, nga. Kahit mali, unga ng unga. Di ba? Tayo ay taga-ayon. Kaya ang nangyari, na-discarrel yung purpose, no purpose, na-discarrel na walang reason, na wala yung reason, a life with a reason, nawala po yan, nawala yung destiny,
Nawala po, na-discarril ho talaga. Kaya po mga kaabangers, itong mag-asawang ito ay ito yung mga anak ng Diyos na may purpose. Amen. Mga anak ng Diyos na may purpose. O, sino dito sa inyo dyan na mga nakikinig, kayo ba po ay may mga purpose? Ayan, kayo po ba ay nagdidesisyon na sa inyong purpose para inyong ma-enjoy yung meaning for life? Laga naman. Okay, diretso tayo. Now, ngayon, Pastor Peter and Pastora Maricel. O, diba? Ano ang kasulukuyan ninyo na, kasi, diba, nung dumating sa punto na, sabi ko, kayo mga anak ha, busy kayo sa pagtatayo ng sarili nyong empire. O, yun. Busy kayo. Empire. Totoo yun. Sarili nyong mundo. Ayan. Sarili nyong empire. Sarili nyong mundo. Okay. Ang dami nyong ginugol. Nakakapagod. Oo. Di pa ka baka kayo pagod dyan. Oo. Kaya pinakita ng Lord sa akin na itayo nyo to. Laanan nyo ng tamang lupa at tamang lugar ang Panginoon. Kayo talaga. Puro kayo ha. Kayo talaga. Busy kayo na. Tama na yan. Di ba kayo pagod sa ginagawa nyo? Ano na pa? Pagod-pod. Pagod na, napod-pod pa. Oo, di ba? It takes faith to do it, you know? Yeah. It takes also boldness to say it to you. Kailangan ko maging bold sa inyong sabihin sa inyo yun noon eh. Sabi ko, mga anak, itayo nyo na ang kaharian ng Diyos. Sige na. Laanan nyo ng lupa ang gawain ng Panginoon. Ayan. Kaya, mga kaabangers, may picture ba tayo dyan? Maganda yan, ha? Oo. At itong mag-asawang ito, nagbigay ng 2,000, ilang square meter yun, anak? 2,150 square meter po. 2,100 square meter na para pagtayuan ng building ng church. Wow, palakpakan natin na, Panginoon. Pagod na sila sa sarili ng empire, ha? Ayan. So, praise God. Ayan. Salamat, Pastor. Doon ko naman nakita, alam niyo po yung mga genuine na mga naglilingkod sa Diyos. Siyempre, kahit nakafocus kami sa pagtayo ng matindahan, pagtayo ng mga negosyo, pero kapag naririnig naman namin yung instruction, lalo galing sa inyo ni Pastor May, anak, magtayo na kayo. Kasi napakahalaga kasi sa amin yun eh, yung may salita, may vision ba? May vision dumating. Tama ba? At yung vision na yon ay hindi galing sa tao yun eh. Galing sa Diyos yun. Kaya ngayon participate in what God is doing. Diba? On earth as it is in heaven. Nakakatuwa si Pastor Peter kasi syempre, nung ako ay nagpasakop sa kanya, nagpasakop din siya sa akin, nagkaroon talaga kami ng iisang mithiin. Isang purpose, isang focus, at nag-ayos kami, nagsinop kami, unti-unti naman. Pero tama lagi sinasabi ni Pastor, yung unti-unting hakbang, unti-unti, kahit isang hakbang, napapalayo ka rin, dumadami rin. May nararating. May nararating ka pa rin. At least, at yung mga right advice na yon, sabi niya, it's about time magtayo na kayo ng simbahan. Amen? Alam niyo bang dyan ako napabilib kay Peter? Yeah. Pastor. Sabi niya, opo, Pastor. Agad. Sabi niya, pagod na ako sa ginagawa ko. Ano dahil naramdaman mo nung sinabi ni Pastor sa'yo? Ano sinabi ko? Pagod na kayo sa sarili niyong ginagawa. Tayuan niyo naman na ang church. Bigyan niyo naman bigyan niyo naman ng pagkakataon ng sarili niyo para sa Diyos. Yeah. Ayan ayan mga kapatid, picture. Ayan. Hindi pa kami pastor, nung sinabi niyo po. Hindi pa kay pastor, hindi pa sila. Iyan yung binigay nilang property sa church. Sila na ang nagbigay ng lupa, sila pa ang nagpatayo.
Galing Glory talaga. to God. Glory to God. Itong generosity na to, mga kaabangers. At mind you, ilang buhay ang marami ngayon nandiyan dyan. Puno yan madalas na ngayon ng mga tao. Ayan, mga kaabangers, yan ay nakaka-occupy ng mga 600 na tao. O, kayang i-occupy dyan ang mga tao ng 600 katao. Magkakasya dyan. Ang galing ng pagkagawa. Ayan, mga kaabangers, kita nyo na yan. Yan ang pagsunod ng mag-asawang ito. Hindi pa yan yung latest dyan. Hindi pa ho yan. Kita nyo pa yung bintana niyan. Pero ngayon may mga bintana na. Ayan, may mga bintana na yan. Ayan, may carpet na yan doon sa may stage. Ayan, ayan. O, kita nyo po. Ang kasunod na po niyan, sound system. Sunod po, mga bangko. Ceiling. At ceiling. Lalagyan ng tiles. Kaya, mga kaabangers, ito, pero bigyan nyo ng pagkakataon ang ibang mga tao makapag-participate dyan, mga anak. Huwag nyong suluhin ng blessing, ha? Amen. Huwag nyong suluhin ng blessing. Bigyan mo ng pagkakataon ng mga tao mag-bless din para ang Diyos i-bless sila. Oo, kasi yan yung participation nila din para ang Diyos mapatuwa din nila. Amen. Kasi ang totoong church ay fitted together, may togetherness. Yes. Ephesians 2 verse 21 to 22. Fitted together, growing together, and building one another. Ito po yung destiny decision. Mga kaabangers, ito yung nangyayari sa mag-asawa ngayon. At dahil sa ginawa nilang ito, marami pong excited. Maraming taong pumasok na dyan ngayon dahil naniwala sa mag-asawang ito. At syempre, salamat sa buhay ni Pastora Mayet. Yes. Alam nyo naman yung ate namin na yan. Panginoon ko, hindi lang yun si Pastora May ang kilala niyong tigre. Ang babakbak din yun. Yan ang pusher. Pero nabibless yun sobra. Amen. Sobrang din yun. At si Pastor Mayet po ang kanilang pastor maker diyan sa kanilang mag-aasawa. Now, ngayon, parting words sa inyong dalawa. Kasi tayo ay mag 4 o'clock na. Parting words sa inyong dalawa. Mauna ka, Pastora Maricel. Kasunod si Pastor. Loving God is not just an awesome experience, but it is our life. At tama naman yung salita niya. Habang ang Diyos ang minamahal mo, pawang kabutihan ang plano ng Diyos sa tao. Amen. Kaya sa mga kapwa naming naglilingkod, alam niyo po, nakikita talaga ng Diyos ang puso natin. So, alam niya rin yung wilderness natin. And our wilderness is over. Kaya, ano man yung iyak natin, ano man yan, pag ang iyak natin kasama lagi ang Diyos, laging may panalo doon. Pero pag yung iyak mo, nag-emote ka lang, nasaktan ka lang, at di kasama ang Diyos doon, wala pong tagumpay doon. At ultimo yung magpundar ka ng mga bagay, pag wala talaga ang Diyos doon, wala pa rin katagumpayan doon. So, napaganda po itong destiny and decision. Nung na-awardan ako as one of the most outstanding businesswoman here in Santiago City, nasabi ko talaga na ang hirap maging mahirap. Huwag tayong mamamatay na mahirap kasi may kasunod sa atin. So yung destiny na iniisip na naming mag-asawa ngayon, hindi na yun para sa amin. Ang iniisip na namin yung next generation. We need to decide na lalo naming pag-iingatan, na huwag makontaminate, lalo kaming mag-iingat ngayon, alang-alang talaga sa Panginoon at alang-alang sa mga susunod na henerasyon. It's not about us anymore, but this is all about the plan of God sa mga susunod na henerasyon na inilaan at niregalo ng Diyos sa atin. Kaya sa mga kababaihan dyan, huwag ka nang naghahanap sa iyong asawa. Ang hanapin mo na ano yung maitutulong mo sa kanya.
Kasi si Eva, hindi nilikha si Adan para sa kanya. Tayo talaga ang nilikha ng Diyos para sa kanila. Kaya, mapapamahal ka sa mga ganitong klaseng tao pag talagang ang pag-ibig ni Kristo ang susi ng lahat. So, the destiny, mga kababaihan, let's rise up together. Lumakas tayo kasi kailangan talaga tayo ng lipunan ito. Kailangan tayo ng ama ng tahanan. Kailangan tayo ng malingkod ng Diyos. Mag-rise up tayo and let the light of Jesus shine upon us as the light of this nation. So, yun lang po. Maraming salamat. Ito na po si Pastor Peter. Pastor. Yan, mga kabangers, ang isa lang na masasabi ko sa inyo na mailagay nyo sa puso at isipan ninyo na huwag tayo makitaan ng kahinaan ng ating pamilya, asawa natin at ating mga anak. Sapagkat tayo naglilingkod sa Panginoon, na makita nila na merong kang Diyos, na ang Diyos na yan na siyang mong lakas. Na siya ang Diyos mo, na siya nagbibigay ng karunungan, kalakasan sa iyong buhay. Kaya ako bilang isang pastor ng aking pamilya, hindi ko pinapakita na ako'y nangihina. Ito'y sinasangguni ko na sa Panginoon kasi ayaw ko makita ng aking asawa at aking mga anak na ako'y mahina. Anong kwenta ng paglilingkod mo sa Diyos kapag ikaw mahinang tao? Hindi matutupad ang destiny, hindi matutupad yung purpose ng Panginoon sa iyo. Kaya ang nagbibigay talaga ng karunungan at nagbibigay ng lakas upang ikaw lalong magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon Hesus ay siya mismo. Siya mismo, mga kapatid. Kaya sa aking buhay na ibinahagi ko sa inyo, kaming mag-asawa ni Pastora Maricel, na nakita ninyo na napakahalaga mayroong nagtuturo, napakahalaga na mayroong pinapakinggan ng mga katulad ng mga taong tama, right person, right people. At yun, mga taong yun ay kinasihan ng ating Panginoon Jesucristo. Wow. Kaya nga po, napapatuloy po namin yung sa pagpapatuloy ng aming ginagawa sa destiny ng buhay namin mag-asawa, kaya po nakapagpatayo ng simbahan, ng building nito, hindi ko akalain ng building pala ito nitayo, maraming taong nabubo. Wow. Maraming taong nagpunta doon nang sabi nila, mabuti na lang merong naitayong simbahan dito. Kaya ako bilang isang lingkod ng Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa aking spiritual na father, si Pastor Dong, na siya nagsabi, anak, itayo mo na ang simbahan. Kung wala siya nagsabi, wala akong narinig, walang na maitayo sa simbahan. Pero dahil mayroong nagsabi at mayroong nakinig, at yung nakinig, ginampanan niya. Yan yung sinasabi, makita ang liwanag sa iyo kay Kristo. Amen. Talaga naman, saan ka pa niyan? Hallelujah. Kaya bukas, mga kaabangers, sila pa ring dalawa. Oo. Basta pagdating kay Lord, sulit ang gastos, sulit ang buhay. Amen. Kasi kung ngayon ay destiny decision, bukas ay God's purpose for men. Tamang-tama, wala ako bukas. Nasa Pampanga ako, Pastor, Pangasinan. Wala ka bukas? Usapin babae yan, ay lalaki. I-connect din natin sila kahit nakadrive sila. Oo. God's purpose for men. Sa bagay, kung maiiwan ako, okay lang. Hindi, nandiyan si Pastor. Madali yan sa atin. Madali na yan. God's purpose for men. Parang makita natin talaga yung latagan ng buhay. Bakit God make men? No? Bakit kayong mag-asawa ay destined talaga kayo? At bakit nilalang ito ng Diyos? Ginawa ito ng Diyos. Kaya ito yung ating pag-uusapan, God's purpose for men. Kaya bukas, bangers, abangan nyo to kasi
exciting ito kasi hindi to basta-bastang magawa ni Pastor Peter, nang hindi niya nayakap ito. Yeah. Yung ibang klase ito, aniwala kayo mga kaabangers. Ibang klase. Ako, natutuwa talaga ako sa Diyos, sa buhay ninyong mag-asawa. At sabi ni Josiah na anak nyo, we love you mama and pa. Wow. From your and daughters. At mga ako. Hallelujah. Talaga, wala di ba? Oo. Sabi na, ako talaga, natutuwa talaga ako sa Diyos sa buhay nyo. Salamat po, Pastor. Salamat sa buhay niya talaga. Grabe talagang ginagawa ni Lord, ano? You are the man. Oo. Hallelujah. Manalangin na nga tayo. Hallelujah. Ang saya. Panginoon, salamat po sa kagalakang ito. Amen. Salamat po. Salamat, Lord. Sa puso na nilagay mo sa amin, isang klaseng puso na sa iyo'y nagmamahal. Amen. Yes. Isang pusong walang pag-aalinlangan na ikaw ay mapaglingkuran. Amen. Lord, tangin namin maging pagpapala ito sa buong mundo, Panginoon, at maraming buhay na makakilala sa iyo, Panginoong Hesus. Yes, oh God. Buhay na makaranas sa iyo, Panginoong Hesus. Yes, na ang Lord. buhay, ang meaning ng buhay ay hindi pera-pera. Ang meaning ng buhay ay hindi po mga para magiging laman lang ng simbahan. Ang meaning ng buhay, Lord, ay ang ma-display ang iyong kaharian. Ang kaharian mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Salamat, Lord. Salamat sa buhay ng mag-asawang ito. Pastor Peter and Pastora Maricel at ang kanyang mga anak at mga apo ay patuloy mong ingatan, pagpalain upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Salamat, Lord, sa biyayang ito in Jesus' name. Amen at amen. Ay, love you with of the Lord. Love you, Pastor. Pastor May, Pastor Mayat, pagaling po kayo. Yes, amen. Bye-bye. Amen.